Mga kabayan, mariing iginiit ng Malacanang na walang anumang pagnanakaw ng pera na maaaring iugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga usaping ginagamit bilang batayan ng umuugong na impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong January 12, 2026, kahapon po yan, tahasang sinabi ni Palace sa Press Officer Claire Castro na mali at walang katotohanan ang paratang laban sa Pangulo. Aniya, ang Pangulo hindi po siya nagnakaw ng pera. Ayon kay Castro, malinaw na ang Pangulo ay hindi lamang walang kasalanan, kundi siya pa mismo ang nangunguna sa pagpapaimbestiga sa mga proyektong pinaghihinalaang may anomalya, lalo na sa usapin ng flood control projects na matagal ng sentro ng aligasyon ng korupsyon. Pangalawa, siya ang nagpaimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects at maaaring maging sanhi ng korupsyon. Dagdag pa ng palasyo, mananatiling buo ang paniniwala ng Pangulo na kikilos ang Kongreso batay sa katotohanan at hindi sa ingay ng politika dahil wala umano siyang ginagawang paglabag sa batas. Sa ngayon, tiwala pa rin ang Pangulo na mayroong pagtitiwala sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman daw gumagawa ng kamalian ang Pangulo. Ayon po yan kay Yusek Castro. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Samantala, hindi raw makikiisa sina Botas Representative Toby Chanco sa panibagong impeachment na pinaplanong ihain laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na February 6 kung hindi mapapanagot ang big piece na si dating Ako Bicol Representative Saldico. Sa isang panayam, tahasang sinabi ni Chanco na ipokrito ang Kongreso kung magpapatuloy sa paghahabol sa ibang tao habang hindi naman naibalik o maibalik sa bansa at mapanagot ang sarili nilang kasamahan na dawit sa bilyon-bilyong pisong anomalya. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si Saldi ko hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Ayon pa kay Chanco, ang ninakaw di umano ni BP Sara is 125 million lang. Hindi sa binabaliwalaan niya yung 125 billion, malaking halaga rin yun. Pero kung ikukumpara daw sa mga congressman at kagaya ni Saldico na itinuturong isa sa mga mastermind, bilyon-bilyong piso. Pero bakit o mas uunahin nilang imbestigahan itong si BP Sara kumpara sa kanilang kabaro na kung saan ay bilyon-bilyong piso ang involved na ninakaw sa gobyerno? Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. No, I mean, you compare it, di ba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Eh ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di nila mapanagot? So the government has to do everything para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan. Kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.